At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 297 natin para dito kay season 4 ni Kalbo. At yun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos ng sa nakaraan, yung sa pag-alis na ni Blue dyan sa may Hero Association at yung sa paghamon niya kay Saitama na sinasabi niya nga rito na kapag nagkita sila ulit sa may battlefield, ipapakita niya kay Saitama kung gaano siya kalakas at siya yung narapat na maging susunod na blast at hindi itong si Saitama. Pero yun, pag-alis nga rito ni Blue, maya may dumating na isang karakter at ito nga, sabi niya, ang pangalan mo pala Saitama at daw ang continuation niya is eto na. So labas na nga dyan ito si Suiko. So ang cute ni Suiko, parang nahihiya-hiya pa siya eh. At ito sabi niya nga rito, nung sa nakaraang araw daw kasi niligtas ni Saitama yung kanyang buhay. At ito nga ngayon labasan na rito, ito yung mga kasama ni Saitama. Sabang nga natin ni Drunkard, ikaw yung babaeng naligtas namin nung nakaraang araw nga dun laban kay Mirror God. At ito si Topi Warrior, sabi na nga dyan, buti daw dumating sila sakto, yun, nailigtas yung babae, sabi ng ganyan. So ang kulit lang natin ni Topi Warrior. Pero ito, tanong nga ni Topi Warrior na parang bagong recruit lang daw ito si Suika. So may hero name na raw ba siya? Pero yan, biglang turo ni Suika. Itong si Kalbo natin, sabi niya nga dyan, pasensya na, pero ang gusto niya lang kausapin si Saitama, sabi niya ganyan. At ito nga salita na ito si Drunkard, sabi niya, yung leader namin, yung leader ng Hero Name Victim Association. So proud na proud sila rito kay Kalbo natin. But then, ito nga ngayon, tingin na itong si Saitama dyan kay Suika. At sabi nga ni Suika ngayon na ang lakas daw nito ni Saitama. Kasi si Suika nga raw kahit na anong gawin niya, tinodo niya na yung lakas niya para taluin si Mirror God. Pero kahit daw budge, hindi niya magawa. Ibig sabihin kahit scratch, wala siyang nagawa doon nga kay Mirror God. Pero si Saitama, tinapos niya raw ng isang suntok lang yung halimaw na yon, dragon level pa yung halimaw. At neto ngayon, biglang nagpakilala ng maayos itong si Suika. Sabi niya nga dyan, by the way, ang pangalan niya si Suika. At ito nga si Saitama, sabi niya, okay, sabi niya ganyan. So grabe, parang ang cold ni Saitama rito. But anyway, sa ito nga ngayon, nagpatuloy itong si Suika. Sabi niya nga dyan, paano raw naging ganyang kalakas si Saitama? So powerful, sabi niya ganyan. At dito na nga sinabi ni Suika na siya rin, nag-aral siya ng martial arts. So kaya ito, kung gusto raw ni Saitama, pwede silang magpalitan ng kanilang mga technique, na mga trainings na ginagawa nila. Nang sa ganoon, ay parehas nga silang lumakas at mag-grow pa. At ito sinabi na nga ni Suika na isa siyang assistant instructor sa school na tinatawag na Void Fist. So yun nga, yung sa dojo nila. At ito sabi nga ni Suika, kaya niya raw ituro kay Saitama yung Void Fist kung gusto niya. At ito nga ngayon, biglang sabi ni Saitama, ako, ang ginagawa ko naman, nagpo-push up ako sa ka-sit up. Sabi ng ganyan. At ito parang nonchalant yung mukha ni Kalbo. But then maya pa, boom! Dito parang nawalan ng gana yung mukha ni Suika. Parang ano ba to? Nagmaldita ng konti itong si Suika. Hindi siya nakapalagi sa sinabi ni Kalbo na push up lang sa ka-sit up yung ginagawa niya. But anyways, ito nga habang nag-uusap dyan, itong dalawa, maya biglang dumating na itong si Shiryu at ayun, sigaw siya. Sabi niya nga dyan, Suiko pala. Sa Suika ako ng Suiko pala yung pangalan nito. But anyways, ayun nga sabi ni Shiryu dito, na sa wakas nagkita na silang dalawa ni Suiko kasi sobrang tagal na nga raw. Ilang taon nang hindi sila nakikita. Kaya talagang sinadya na siya ni Shiryu. At ito talagang napatingin na itong si Suiko na nagulat siya. Nakita niya yung kuya niya. At ito tawa ng tawa, tuwang-tuwa Ito si Shiryu, sabi niya nga dyan, hindi siya makapaniwala na makikita niya yung pangalan ng kanyang kapatid sa hero name list. At ngayon, A-class na hero pa. At ito sabi nga ni Shiryu, tuloy niya, siguro daw nabalitaan na o narinig ni Suiko sa TV, sa internet o kung saan man yun. Pero yung Neo organization nga raw, in-evaluate ito yung lakas ni Shiryu, yung kanyang martial arts, at nangyari, ginawa raw siya na Neo leader. So kaya nga ito, tuwan-tuwa itong si Shiryu. At ito nga ngayon, sabi nga ni Suiko na oo, nakita niya nga, nabalitaan niya na nasa Neo organization na itong kanyang kuya. At hindi niya raw alam na maraming pala yung nag-hire ng sa trabaho ng pagiging hero. So akala niya kasi iisa lang. So kasi diba dati, isa lang naman talaga yung Hero Association, pero yung tumubo yung Neo organization. Tapos yan pa yung grupo ni Saitama, yung Hero ng Victim Association, nang gugulo pa. But anyway, sa pagkatapos nga niya na ito, biglang parang naluluha na itong si Suiko. Sabay maya boom! Dito talagang bumigay na yung emosyon ni Suiko at talagang napaiyak na siya. Sabi niya nga dyan na di niya akalain na darating yung araw na yung kuya niya na walang ginagawa, may trabaho ng maayos ngayon. So yun nga, naging hero na yung kuya
niya. So grabe ang lala ni Shiryu eh. But anyways, ay pagkatapos nga niya na ito, tuwan-tuwa na rin ito si Shiryu. Sabi niya nga dyan na kung gusto ni Suiko, pwede din siyang lumipat na sa new organization. At itong si Shiryu na nga raw yung bahala dyan, i-introduce niya itong si Suiko. At ito, tuloy niya nga rito kasi wala na raw patutunguhan eh kung mag-i-stay pa siya sa Hero Association kasi yung publiko ang pangit na ng tingin sa Hero Association, saka parang ayaw na nga ng publiko dun. Pero yun nga, sabi nga rito ni Suiko, baling siya kay Saitama, nakangiti. Sabi niya nga dyan na hindi totoo yung sinasabi ni Shiryu. At ito nga, sabi niya kay Saitama, di ba tama ako Saitama? Pero yun nga, sabi nga rito ni Shiryu, ano? Saitama, sino yun? Sabi niya ganyan. At ito nga, biglang pinakilala na ni Suiko itong si Saitama. Sabi niya nga dyan kay Saitama na itong lalaking kausap niya, yan yung kuya niya. At dito na nga ngayon sinabi ni Suiko dyan kay Shiryu na mas malakas daw di hamak itong si Saitama kesa dito kay Shiryu. At ito nga ngayon isip-isip, itong si Shiryu sabi niya nga dyan na madalas niya sabi ng kanyang lolo na yung lalaki dapat it's either mas malakas dito kay Shiryu o di naman kaya sa kanilang lolo. Sabi ito maya-maya ay napangiti na dito ng parang kakaiba itong si Shiryu. Sabi niya nga dyan sa Saitama, mas malakas ba yan kumpara sa akin? Sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niya ay zoom, dito biglang sinipa ni Shiryu ito si Saitama, pero yun in-stop ni Shiryu yung kanyang pagsipa bago pa man din tamaan itong si Saitama. So yun, so parang tinetest niya rito, hindi parang talagang tinest niya itong si Saitama dyan. Pero ito nga, biglang sabi rito ngayon ni Shiryu kay Saitama na imposible raw na mas malakas itong si Saitama dyan kay Shiryu, at imposible rin daw na mahigitan ni Saitama yung lakas niya. Pero ganun pa man na rin, kung ang gagawin daw ni Saitama, mag-work hard siya bilang isang hero at mag-i-aim siya yung maging isang shining na hero. Itong si Saitama, o sige, wala raw problema dyan itong si Shiryu. At ito nga, biglang kindat-kindat itong si Shiryu. Sabi niya nga dyan, sige, papahintulutan kita na i-date yung kapatid ko. Sabi niya ganyan sa'yo, nakala niya pinapakilala ni Suiko si Saitama na boyfriend niya. But then maya-maya pa yun nasigaw nga rito itong si Suiko. Sabi niya nga dyan na hindi nga ganun eh. Yung ibig niyang sabihin kasi niligtas lang daw siya ni Saitama, so kaya yung pinapakilala niya si Saitama dito kay Shiryu. Saka talagang malakas nga raw yan si Saitama. Pero yun, di siya pinapansin nito ni Shiryu. Sabi niya nga dyan na lumipat na ng new organization itong si Suiko, at si Shiryu na nga raw bahala sa mga papeles lahat. Siya na yung bahala, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, biglang baling na ulit itong si Shiryu dyan kay Saitama. Sabi niya nga dyan na pati itong si Saitama lumipat na rin siya dun sa new organization. Pero yung sabi ni Saitama, ayaw niya kasi nga kakalipat niya lang daw dyan sa Hero Association eh. Hassle daw yung maglipat-lipat ulit siya ng bahay. Sabi niya ganyan. So yun talaga eh, yung concern ni Kalbo natin. But eto nga ngayon, sabi nga rito ni Suiko na ganoon din siya, di siya lilipat na sa new organization, di raw siyang mamamatay na suot-suot yung pangit na battle suit na yun. Sabi niya ganyan. At so ito, sabi nga ni Shiryu, pangit ba? Sabi ni Suiko, oo, pangit nga. At eto, napangiwi si Shiryu. Sabi niya nga dyan, eh gusto niya pa naman daw yung design ng battle suit. Sabi niya hindi naman daw pangit eh, pero yun talaga ng dilat eh, yung mata ni Suiko. Sabi niya nga dyan, eh pangit nga. Pero yun nga, sabi ni Shiryu rito na may mga gandang feature nga raw itong battle suit. Try daw ni Suiko, magugustuhan niya rin. Sabi niya ganyan. Pero yung sabi nga ni Suiko na hindi, tumigil na raw itong kanyang kuya, umuwi na siya. Sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan, boom, dito katahimikan ngayon para kay Shiryu. So pinasag ni Shiryu ni Shiryu tuloy ni Suiko yung trip ng kuya niya. But then pagkatapos nga niya, nisan, kasi hanggang dito lang itong sa episode 297 natin. So medyo chill lang itong episode na to. Sinubok lang ni Shiryu yung si Kalbo natin. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Saitama natin, at hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. Sino naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat, at kita-kits tayo ulit.